Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isang lalaki, lumuhod sa harapan ni Jesus at ang sabi, "Ginoo, mahabag po kayo sa anak kong lalaki. Siya po ay himatayin at lubhang nahihirapan kung sinusumpong, sapagkat madalas siyang mabuwal sa apoy o kaya'y mahulog sa tubig. Dinala ko na siya sa inyong mga alagad, ngunit hindi nila mapagaling." Sumagot si Jesus, "Lahing walang pananampalataya at matigas ang ulo. Hanggang kailan dapat ako manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata." Pinagwikaan ni Jesus ang demonyo at lumabas ito, at ang batay gumaling agad. Pagkatapos ay lumapit ang mga alagad kay Jesus at nagtanong ng walang ibang nakaririnig, "Bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo?" Sumagot siya, "Dahil sa kaliitan ng inyong pananalig. Sinasabi ko sa inyo, kung maging sinlaki lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon, at lilipat ito. Walang bagay na hindi ninyo mapangyayari." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa umilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. May bisita tayo, no? Galing pa ng Parañaque ito. Magandang umaga, aga gumising ng mag-ina na to. Ano po? Ang ating mga pagbasa sa araw na ito ay tumutukoy sa tipikal na istorya ng pananampalataya. Sabihin nyo nga po, pananampalataya. Pananampalataya ang nagtulak sa isang ama na lumapit kay Jesus at lumuhod at hilingin na pagalingin ang kanyang anak. Yun yung narinig nating kwento sa Ebanghelyo. Isang ama lumuhod kay Jesus at humiling na pagalingin ang kanyang anak. Ang sabi nga, yung kanyang anak himatayin. Minsan nahuhulog sa apoy. O minsan naman sa tubig. Imagine niyo yun. Himatayin. Lubusan parang nagdurusa na yung anak niya. No? Dahil doon sa karamdaman niya. Pero bago si Jesus ang nilapitan, pumunta muna ang ama sa mga alagad. Doon niya muna dinulog. Doon muna niya nilapit. Pero hindi nila ito napagaling. Ganyan ang pananampalataya na ipinapakita sa atin ng isang ama, yung gagawin ang lahat dahil alam niya na ang kanyang anak ay mapagagaling. Hindi nawawala ng pag-asa, hindi bumibitaw, naniniwala siya, nagagaling. Lahat lalapitan niya. At kapag hindi man siya napagbigyan,
kapag hindi man ibinigay ang kanyang hinihiling na kagalingan, hindi siya magagalit. Hindi siya magtatampo. Hindi siya maiinis. Sa halip, pagsusumikapan pa niyang idulog ito sa Diyos. Sa huli, ilalapit pa rin ito sa Diyos. Nung siya'y walang maasahan at walang mapuntahan, si Jesus ang kanyang nilapitan at kinapitan. Yan ang pananampalataya. Yun ang pananampalataya. Ganon ang pananampalataya. No? Yung kahit hindi ibigay sa'yo, hindi ka magagalit. Kahit hindi pa dumadating yung kagalingan, hindi ka magtatampo. Ganon ang pananampalataya. Samantala, sa ating unang pagbasa, ito, kakaibang pananampalataya ito. Pinapaalalahanan ni Moises ang mga Israelita na mahalin ang Diyos ng kanilang buong puso, buong pag-iisip, buong lakas, at buong kaluluwa. Sinabihan pa ni Moises ang mga Israelita na itanim ito sa kanilang puso. Itanim yung kanyang paalala. Di ba ganyan yung mga nanay natin, no? Kapag nagpapaalala, nako, dapat itanim natin, hindi lang sa isip. Si Jesus, itanim sa puso. Ano itatanim? Mahalin ang Diyos. Buong isip, lakas, kaluluwa. Dagdag pa ni Moises, itinuro niya, dagdag pa niya, ituro daw niya ito sa kanilang mga anak. Hindi lang sa kanilang mga magulang, yung mga Israelita, ituro, ipasa sa mga anak. Ituro din yung kanyang mga paalala. At kahit sang silang lugar pumunta, ituro. Di ba ganyan yung pananampalataya? Mga magulang, ituturo sa anak. Ipapasa. At kahit nasan kang pumunta, kung ano yung pananampalataya mo, yun pa din. Tinuturo, pinapakita mo. Hindi yung Kristiyano ka dito sa Pilipinas, pero sa abroad, hindi na. May mga ganyan, di ba? Ito si tatay, galing lang to ng abroad no? May mga ganyan, no? Yung dito sa Pilipinas, Katoliko. Pero sa abroad, iba naman siya doon, no? Hindi na nagsisimba. Hindi man lang mag-antanda. No? Hindi ganun. Ang pananampalataya, walang pinipiling lugar. Pinapakita kahit kanino. Tinuturo, pinapasa kahit kanino. Sabi nga ni Moises, kung kailangang isulat sa kanilang mga noo, biruin mo yun, isusulat sa noo yung pananampalataya mo. No? Well, syempre, figure of speech lang yun, di ba? No, sa atin, di ba? Idukduk sa ulo, di ba? Ganon sa atin. Syempre, sabi niya, kung kailangan isulat sa noo, para wag niyong makalimutan, isulat niyo. Ano sabi? Kahit sa mga pinto ng bahay, isulat nyo yung pananampalataya nyo. Di ba ganun sa atin? Naglalagay tayo ng God bless this home. Di ba? That's faith. Naglalagay ng crucifix sa mga pinto. Di ba? Gawin nyo. Ganyan ang gawin nyo. Huwag lang kalimutan ang Diyos. Hindi natin masisi si Moises kung bakit ganito na lang siya magsalita. Kung bakit ganito siya magpaalala at magturo ng pananampalataya. Dahil kung maaalala natin, ang mga Israelita ay minsang sumamba sa Diyos-Diyosan. Minsan na silang sumamba sa ibang Diyos. Kaya nga, ang pangaral niya, huwag niyong kalilimutan. Mamaya tumalikod lang ako, iba na agad ang sinasamba nyo. Di ba ganyan tayo?
tumalikod lang. Iba ng sinasamba. May bigayan lang doon sa kabilang simbahan. Abay, iba ng relihiyon mo. Diba? Kinalimutan mo na ang Katoliko. Oh, may binigyan ka lang ng ganito. No? Kinatok ka lang. Kinausap ka lang. Iba ng sinasamba mo. Oh. Kaya nga, sabi ni Moises, kahit ibigay sa iyo ng Diyos ang hinihiling mo, kahit hindi man ibigay sa iyo, huwag magbabago ang iyong pananampalataya. Huwag magbabago ang iyong paniniwala. Kaya nga, kahit ang mga ibibigay pa lang sa kanila, inisa-isa na ni Moises. Ano sabi ni Moises? Katulad ng malaking lungsod na pagdadalhan sa kanila. Tandaan nyo yan ha? Bibigyan kayo ng magandang lungsod. Ano pa? Yung tahanang husto na titirhan nila na kahit hindi nila pinaghirapan. Tandaan nyo yun ha? Ano pa sabi ni Moises? Yung tubig na inyong iinumin sa balong hindi naman ninyo hinukay o hinukayan. O yung ubas at olibo na inyong pipitasin kahit hindi kayo ang nagtanim. Lahat yan, pinapaalala ni Moises sa mga Israelita para kapag nasa kanila na ang lahat ng iyon, hindi nila malilimutan ang Diyos. Hindi malilimutan ang Diyos. Kung minsan, talaga naman na nalilimutan natin ang Diyos kapag wala ng problema, kapag sagana na, kapag naibigay na ang hinihiling. Katulad na lang ng board exam. Nung hindi ka pa pumapasa sa board exam, dasal ka ng dasal, nagnunubina ka pa. Pero nung pumasa na, nakalimot na. Nung nakuha mo na, wala na. Nung nurse ka na, nung teacher ka na, nung engineer, doktor o lawyer ka na, wala na. Anong katwiran mo? Naku, busy na kasi. Pero nung mag-e-exam ka pa lang, kahit anong oras napapadasal ka, kahit nasa jeep ka, nagdadasal ka, pero nung nakuha mo na, wala na. Bakit ka mo? Nung pandemic, araw-araw nagsisimba, nakakapag-rosaryo pa, dasal ng dasal, pero nung wala na, hindi na rin nagdasal. Nung tapos ng pandemic, wala na. Nakalimot na din. Mga kapatid, ito yung paalala sa atin. Ito yung paalala ng ating pagbasa tungkol sa klase ng pananampalataya na dapat mayroon tayo. Isang pananampalataya na hindi nagbabago o depende sa pakiramdam o depende sa sitwasyon at pangangailangan. Hindi dapat ganun. Nung isang araw, nagkita-kita kami magkakaklase. At sabi nung aking kaklaseng pare, lahat kami pare, kain tayo dun sa sa Ermita. Meron dun masarap na restaurant, sabi niya, Mediterranean. Mediterranean. Yung mga shawarma, ganyan. Pagpasok namin sa restaurant, lahat Muslim. Lahat Muslim, lahat. Siyempre, kita naman natin yung mga kapatid nating Muslim, di ba? Yung pananamit nila. So, nag-order na kami. Hinanda na yung pagkain, lika na, dasal na. Titingin-tingin pa sa paligid, papatingin ka pa, di ba? Pero, ganun eh. Yun ang pananampalataya, yung kahit nasa lugar ka ng hindi majority ang iyong paniniwala, hindi mo ito'y kahihiya. Pinagtinginan yata nga kami, nung antanda kami, nag-sign of the cross kami, Pero ganun, di ba? Pero tayo minsan nahihiya pa tayo eh. Sa jeep, pag dumaan yung jeep sa simbahan, makikita mo, liit na liit kung mag-cross. Bakit hindi mo lakihan ng sign of the cross?
O uso pa ba yung nag-aantanda kapag napapadaan ng simbahan? Baka minsan nalilimutan na natin. Kapag kakain, uso pa ba na maalala muna magpasalamat sa Diyos? Kaya magandang paalala yung pagkain eh. Biyaya yan. Pasalamatan mo muna bago mo kainin. Oh, kadalasan yan, hindi mo alam paano yan dumating. Paano ka nakakain araw-araw. Oh, yung magpasalamat. Pag anniversary, nagpapasalamat ba? Kapag birthday, nagsisimba pa ba? Oh, ito yung mga bagay na pinapaalala sa atin na dapat manampalataya. Hindi lang kapag may hinihingi. Hindi lang kapag may hinihiling. Hindi lang kapag may sakit. Ang tao dyan lang magaling. Dyan lang naaalala ang pananampalataya kapag may kailangan. Pero ang klase ng pananampalatayang tinuturo sa atin, hindi nagbabago o nakadepende sa pakiramdam, sitwasyon at pangangailangan. Isang pananampalatayang parehas kapag tayo ay walang-wala o kapag tayo man ay puspos ng biyaya. Amen? Amen.